matitigilan habang sila nag-aaral dito sa lungsod ng Maynila. So makakasama ho natin ngayon si Ginoong Jay Marsan. Siya po ang head ng Committee on Dormitories ng, Good morning po. ng Manila City Government. So Jay, pagkaganto ito nakikita natin, ito ba ay ideal setup ng isang kwarto sa isang dormitoryo? Sa tingin ko naman po, ideal setup po to dahil makita natin dalawang kama lang ho. Dalawa lang. Medyo may kaliitan po yung lugar. So hindi ho siya congested. Oo. Tapos meron siya ditong cabinet. Meron tapos study may table. Yes. May electric fan. Opo. Okay naman yung lighting. Okay naman po siya. At saka syempre kahit paano meron kaunting may ventilation po. may ventilation. Sa pagka gano'n, usually ba, ano ang dapat size ng isang kwarto sa isang dormitory? Minimum ho, mga nasa 20 square meters 20 square meters. 15 to 20 square meters. Okay, kung gano'n, 15 to 20 square meters, ilan ang dapat na nag-ookupa doon? Minimum ho ng 2, maximum ho ng 4. Gano'n. Opo. So, ano yung mga dapat i-consider aside from kung gano'n yung size ng room, ilan kayo, ano pa yung mga dapat i-consider? Unang-una ho, tingnan ho natin kung may business permit. Okay. Dahil kailangan ho, legal po muna siya. Tapos, tingnan ho rin ho natin kung meron siyang fire safety inspection. Fire safety, ito, gaya ho nito, pag tumingin kayo sa kaliwa, meron dito ng fire exit. Opo, tama po yan. Tapos, at least kitang-kita po yung mga fire exit. At May emergency light. Emergency light, tapos may sprinkler. Okay. So, yung mga importante hong mga bagay, nandito po sa Nakakomply lugar mo. naman. Opo. At syempre, ito, napaka-ideal kung ito yung kwarto mo. Opo. Dahil paglabas mo, ito na yung comfort room. Opo, pero make sure lang ho na medyo enclosed po to. Dahil Ito dapat nakasara to. siyempre, may amoy. Baka, Okay. So, ang dito tingin niya parang kulang. Dapat isara to. maski kortina lang po. Kortina lang. Kasi ho, pagka, alam niyo naman, pagka tabi kayo ng banyo, may amoy na lumalabas. So, make sure lang ho na lagyan ito ng... Lagyan na ito ng kortina. So, ino yung... tapos, dito, syempre, kailangan tingnan din yung security, no? Tama po yun. Yung nakita natin dito kanina, may security naman. Tama Sir, po ano yun. po? Ano pa yung... Kailangan alamin nyo rin kung ano yung mga rules. May curfew ba to? Nagsiset na po yung may-ari po ng dorm dahil ho, karamihan nagsiset talaga ng curfew. So, dapat aalamin nila yon. Opo, Kasi baka tapos- magkaroon kayo ng misunderstanding, ano? Kasi may mga rules ho silang sineset. Oo, may curfew, So, may yung visiting hours. Visiting hours, bawal din ho uminom. Oo. Alamin nyo din kung ano yung mga pwede ninyong gawin. Pwede ba kayo magluto sa... Sa loob ng kwarto. Pero usually ho, binabawal na po yun dahil ho, doon nagmumula minsan yung sunog. So talagang dapat bawal na. Nasa may-ari na po yun. Pero naging common practice na ho ng mga modernong dorm, pinagbabawal na po nila. At ito, Jay, ito, nako, importante sa mga nanay. Magkano dapat ang rate ng rentahan o bayad sa mga dormitoryo? Normally ang pinaka-minimum ho nung iba mga nasa 2,000 to 5,000. Doon ho sa mga walang aircon. Walang aircon. Pagka hindi aircon. Yung Opo. pinuntahan natin kanina ng room, gano'n. Ordinary yun, no? Opo. Yung iba, yung may aircon, maabot ho hanggang 4,000 ho. Kung may aircon. Lalo na kung solo ka. Kung solo po. Iba ho yata ang rate nila pag solo. Ito, ideal na ito. Itong setup na nakita natin. Itong setup po na to, ideal na po to dahil sabihin natin safe tapos livable po. At medyo nakakomply naman ho doon sa mga importanteng bagay. Alam niyo, pagbaba niyo dito, dami ng kainan. Dapat Yun ang importante dahil parang hindi na ho magluto. pagbaba, dami na hong pwede mabili ng pagkain. So, yun ang mga dapat natin i-consider. Pwede kayong magsumbong sa City Hall kung sakali may reklamo kayo doon sa mga dormitoryo na nakita ninyo at patitirhan nyo sana sa inyong mga anak. Mula po rito sa Santa Cruz, Manila. Back to studio po tayo. Thank you, Jay. Thank you, ma'am. Thank you po. Alright, syempre tuloy-tuloy pa rin natin ang usapang dorm natin para masiguro natin na safe at maayos ang kalagayan ng ating mga anak kapag iniiwan na natin sila sa kanilang mga dorm. Kaya ngayong umaga makakasama natin si Miss Krina Cuna, producer ng Flippish.com. Good morning, Krina. Hi, good morning, Susie. Hi. Hello. Krina, ano yung mga dapat i-consider at dapat dalhin kapag lilipat ka na sa dorm? Okay, well, unang-una, kailangan mo maalala na parang hindi ka na mag-isa sa kwarto mo. Totoo diba? yan. So, nag-share ka na ng room with someone. So, kailangan hindi ka makalat. Oo. So, number one would be to get organized. Alright. Bring in some things that will help you get organized. Mga shelves, some wall hangers, shoe racks, things like that. That will Alright. really keep your stuff neat. Ito ang problema. Ito na, kunwari may padating na. Galing sa barko. Yes. Siyempre, lilipat na siya. Magka-college siya sa Maynila. Excuse me! Ayan! Like, hindi ko pa
mo nadali yung mga manok ko niyan, tsaka yung mga gulay, ha? Maswerte pa kami niyan, ha? Oh, nandiyan pala kayo. Dito kami. Oh my gosh. Magmo-move in ka pala dito. Naku po. Yes, I think sometimes ang problema ng mga dormers, sobrang dami nilang dala galing sa bahay. Okay. Ang dala na nila yung buong bahay nila. So when moving into the dorm, we need to remember na dalhin lang yung mga essential things. Hindi kailangan dalhin yung buong kwarto natin. Sa dorm, it's a smaller space. So yung pinaka-importante lang. And at the same time, that will help you focus on your studies if there's less clutter. Sa bagay. Okay, good point. Because that's the reason why you're in a dorm anyway. Yes. Kasi kayo mag-aaral. Dapat Tama. malapit sa school. Alright, situation number 2. Ayan. Ayun yung mga gamit. Naku po, may report pa naman ako. Tapos first day ng class, lukot-lukot yung damit ko tapos hindi pa kasya. Oh my gosh. Ano yung problema? Lalo na ito hindi kasya. Oh no! Okay. So, it's important na paglipat natin sa dorm, meron tayong mga hangers. Dito may mga hangers tayo to hang the clothes para hindi lukot-lukot. Oo. Diba? You wanna look presentable naman pagpasok nyo sa school. So, hindi naman pwedeng ganyan yung damit natin. Kailangan may hangers din tayong dala sa dorm. Alright, nag-work talaga yung laway pang-unat nung nung polo mo. Sana, please. Diyos ko. Desperado na. Alright, after niyan, ayan, at least may hanger na si May. Ayan. Shucks! Diyos ko, report ba to? Naku, paano ba to? Anong gagawin ko? Suzy, ma! Diyos ko, wala akong report. Tapos, naku po, Diyos ko. Ano gagawin? Please. Okay. Ay, ito baka meron. Yan. Isip mo dyan. Sige, ang nangyayari kasi dito, Panicking. Malapit tayo sa recto. Huwag ka mag-alala. May kasagutan yan. yes, gulo-gulo kasi lahat ng papeles niya. And the last thing na gusto natin mangyari is yung mga important documents natin sa school. Oo nga. Kalat-kalat na. Parang utang certificate ko yan. Naku, deaf bata to. So, dapat meron tayong mga organizers like this, mga bookshelves. Alright. Will be, bookshelves will be very helpful along with, we can have space savers like this also for important papers. Oo. That will really help us organize yung mga dokumento natin. So all of these things na minimension mo yan, saan natin mabibili ito? Alam mo, sa mga department stores, they have a lot of this. Even sa mga home supplies, mga Japanese home supply Yes, stores, mura lang yun napakadami din. nilang mga shelves like this that will really help you get organized sa dorm para hindi kalat-kalat. Nakakahiya rin naman sa kasama mo sa dorm, di ba? Oo. Kung At saka kalat-kalat ikaw din yung mahirapan gamit ka. Hindi mo may report si May, hindi niya mahanap. Any Yes. other tips? Yun, basically, keep your things neat. Also, have your own set of toiletries. Ayun. This is important. Minsan na-overlook natin to. We don't bring our own set of toiletries sa Okay. dorm. Hiram-hiram lang. It's important you have a basket, have a case with your own set of Oo, toiletries. kasi syempre common bathroom, di ba? So, Yes. dinadala mo, tapos binabalik mo ulit It's dun sa kwarto easier mo. to bring around. Alright, good tip. So, sa umpisa lang niyo medyo may investment ka. Kasi bumibili ka ng pero bagong stuff eh. if you plan to stay naman sa dorm for 4 whole years, Yes. sulit na yun, di ba? Okay. Any other additional tips, Krina? Yun, if there's anything you wanna just find things that are multifunctional. Okay. That will help you para makatipid rin. Diba, multifunctional things for your room. Oo. So that will be very helpful. Well, thank you so much, Krina. Alright, thank you, Suzy. I hope makatulong yun sa mga dormers, first-time dormers. Oo, natin. lalo ni mga first time, excited din sila, di ba? Yes. At May, sana nakatulong. Oh, yan. Pati yung papel ni May, hinahanger niya. Ganun siya ka-organized, ha? Parang hindi na malukot na ako po. Ikaw na, May. Ikaw na. Ngayon naman, lipat tayo kay Edu. Oh my gosh. Andrew! Wala na. Oh! Run. Ini-istorbo nyo naman kami. Sorry. Mga kaibigan, ang buhay po natin talaga namang makulay. Kaya ang kids, kapag nagdo-drawing, ang gusto, colorful din ang kanilang creation. At walang cheating. Walang cheating yan. Oo. Walang cheating. So remember, bumili ng crayons para sa inyong mga anak na papasok na naman sa school. And, paano nga ba ginagawa ang mga crayons? Nako, napaka-interesting to. Papakita sa atin nila Monica and Arn mula sa Carmona, Cavite. Paano nga ba ginagawa ang napakakulay ng mga paano nga rayola na ito? See? Look at that. Pangit. Thank you guys. Good morning again mga kapuso. Babalik pa rin tayo dito sa Crayola Factory dito pa rin sa Carmona, Cavite. At bilang indispensable nga ang crayons ngayong pasukan, ngayon po umaga tuturo namin sa inyo kung paano ba ito ginagawa. So syempre nagsisimula ang lahat
sa proseso na mixing. So dito sa mixing mga kapuso, inilalagay po ang mga bloke-blokeng paraffin wax sa isang malaking container para dito ay tunawin. Sabi nila kapag daw unang batch ng paraffin wax na nilalagay dito ay naabot daw na 1 oras bilang hindi pa nga mainit ang container. Pero yung mga susunod na batch, mabilis na lang 15 to 20 minutes na lang at okay na siya. At kapag melted na ang ating paraffin wax, ililipat na yung ating itong ang melted paraffin wax dito sa ating mas maliliit na containers para sa susunod na proseso na tinatawag nilang mixing. Dito po sa mixing mga kapuso, inilalagay na sa ating mga melted paraffin wax yung mga pigments na nagbibigay kulay sa ating mga crayon. So tulad nito nga katabi ko, ito po yung container kung saan nga nilalagay yung paraffin wax at nakita nyo color yellow yung kanyang labas or ang kanyang nakikita natin dito sa kanyang container. Ibig sabihin po, kulay yellow na crayon ang ginagawa dyan. Ilang minuto lamang po ang inaabot niyan at sabi nila, bawat isang kulay ay isang container po ang kanilang ginagamit. At kapag okay na siya, okay na yung mixture, ready na siya para sa ating third step, ito po yung tinatawag nila ng molding. So dito naman sa molding mga kapuso, isinasalin yung ating mga mixture dito sa kanilang molding machine. Tulad na nakikita nyo dyan, color orange yung crayon na ginagawa nila at sabi nila inaabot lang na about 15 minutes at tuyo na yung ating mga paraffin wax or yung ating mixture at pagkatapos pwede na nilang scrape yung pinakaitaas na layer nitong kanilang mga molds para pwede nang ilabas yung ating mga crayons papunta doon sa ating susunod na station na nandun ngayon si Arn. Doon! Hoy, Bon! Andito ako kayo sa labeling. Tinan mo, ano ba, meron silang 64 colors na binubuo dito sa factory. At dito nilalagyan ng label ang bawat mga crayon. Oh, dami oh. 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 Pero, tinan mo. Yan, oh. Tinan mo, ito paborito kong color. Color blue. Di ba, mga pulso, oh. Okay, Arn, after niyang pinuntahan mong labeling, punta naman tayo sa susunod na step. Ito yung tinatawag nila na collating. So itong katabi ko, ito yung kanilang collating machine. Dito pinagsasama-sama yung mga crayons according sa kanyang kulay. So nakita niyo iba't ibang kulay po yan. At kung mapapansin niyo mga kapuso, dito sa bandang ibaba, may mga nalalaglag po na mga crayons. Kasi dito rin sa collating machine, pinagsasama-sama yung mga crayons na ipapack nila papunta dito sa susunod na process. Ito yung packing po mga kapuso. Dito, mismong inilalagay na yung mga crayons into boxes. So tulad ng ginagawa nila ate, yan yung tinatawag nila na packing po. Ito po yung packing section mga kapuso. And dito sa bandang harap nila, sabi nila, nilalagay nila yung mga rejects na mga crayons kapag kuwari may tapyas, o kaya medyo tagilid yung pagkalagay ng label, yan, siya na po nila nilalagay yung mga rejects. At syempre, ang huling-huli, doon na po nilalagay yung mga packed na ating mga crayons papunta sa packaging section kung saan ilalagay naman ito sa mga malalaking boxes. Okidoki, so yan po ang process ng paggawa ng crayons. Now, may trivia lang ako sa inyo mga kapuso. Alam niyo ba noong 1993 daw ay isang poll ang isinagawa sa United States para alamin kung ano nga ba ang pinakapaboritong kulay ng mga tao pagdating sa crayons. So ano nga ba yung mga kulay na yan? Yan po ang sasabihin ko sa inyo mamaya sa pagbabalik po natin dito sa ating Crayon Factory Tour sa Carmona, Cavite. Balik mo tayo sa studio. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do, I do it big. Yeah. Screaming that's nuts. When I pulled off the lot, that's nuts. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down for